Mga kababayan, malungkot na araw. Patay na po yung tatlong kababayan natin. Sabi ko ganyan, at mahal na mahal ka namin. Talagang hiniyakap ko pa siya. Nalikan ko, pinunasan ko yung luha niya. Sakit pa talaga eh. Sa mga kababayan ko po, napakadali po humusga. Napakadali po. Di po ba mas maganda ipagdasal natin ng tao kesa husgahan natin siya agad? Sana po sa pag-uwi niya dito, mapagbigyan naman po kami para makasama po namin siya ng anak ko sa aming pagluluksa. Malungkot na balita nga po para sa sambayanan, lalo na sa mga pamilya ni Sally Ordinario Villanueva, Elizabeth Batain at Ramon Credo. Itinuloy ng China ang pagbitay sa tatlo bilang parusa sa pagdadala di umano nila ng droga doon. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali, umasa ang ating gobyerno at ang mga kaanak ng tatlo na diringgin ang kanilang mga apila at panalangin. Pero hindi ito ang nangyari. At ang katiting na pag-asang kanilang pinanghawakan, mabilis na nauwi sa pighati at kalungkutan. May report si Steve Dailisan. Sa bilangguang ito sa Shenzhen, China, binasahan ng death sentence kaninang umaga si Elizabeth Batain. Sa Xiamen naman, bago basahan ang kanilang sentensya, ay nakapiling muna ni Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo ang kanilang pamilya. Kwento ng ama at kapatid ni Sally, wala raw itong kaalam-alam na ipapataw na sa kanya ang parusang kamatayan. Umiiyak po yung aming anak. At bakit daw po biglang andun daw po kami na pamilya niya. Ang tanong po sa amin, bakit mamamatay na ba ako? Bakit mamamatay na ba ako? At bakit bigla-bigla kayong nandito sa anak ko? Lakasan mo lang ang loob mo. Pero tila nakatunog na raw ito sa kanyang kapalaran nang makita ang kanyang mga kaanak. Sinahabilin niya na po sa amin yun eh. Yung bahay niya, tsaka yung dalawang bata, yung pag-aaral. Kasi pangarap niya po talaga mapagtapos yung dalawang anak niya. Itinon-over din sa pamilya ang mangilang-ilang gamit ni Sally, kabilang ang relo na inihabilan nitong ibigay sa panganay niyang anak. Naging mahigpit naman ang pagbabantay sa kanila ng mga gwardiya. Ang dala ng pamilya na cellphone at chicharon na paborito raw ni Sally, hindi pinayagang ipasok. 1 oras lang silang nagkasama-sama, matapos nito'y agad pinalabas ng kwarto ang pamilya Ordinaryo. Nag-iiyakan po kami, tapos yun nga, pinalalabas sa amin ng guard, hinahawakan na kami. Sabi ko ganyan, at mahal na mahal ka namin. Talagang hiniyakap ko pa siya. Nalikan ko, pinunasan ko yung luha niya. Sakit pa talaga eh. Matapos na basahan ng sentensya at eskortan papunta sa lethal injection room mag-aalas 11 ng umaga, bago pumasok sa kabilang kwarto ay lumingon pang muli si Sally para sulyapan sa huling sandali ang kanyang mga kaanak. Hindi na pinayagan ng pamilya ng tatlo na masaksihan pa ang execution. Sa GMA News TV kanina, unang kinumpirma ni Vice President Jejo Marbinay ang pagbitay kina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain sa China. Mga kababayan, malungkot na araw. Patay na po yung tatlong kababayan natin. At pagsasalan po natin sila. Nasa Qatar ngayon ang Vice Presidente para alamin ang kalagayan ng mga Pilipino roon. Labis daw niyang ikinalulungkot ang sinapit ng tatlo. Hindi naman daw nagkulang ang ating gobyerno. Katunayan, isang last-minute appeal ang kanyang ipinadala sa gobyerno ng China kaninang umaga. Hindi nagbigay ng opisyal na anunsyo ang DFA sa kinahinatnan ng tatlong OFW sa China. Pero bandang alas 12 ng tanghali, nag-alay ang departamento ng 1 minutong katahimikan. Again, at this time, let us all these laws preserve a minute of silence in memory of the Sally Ordinario Villanueva, Mr. Ramon Canolas Credo, and Ms. Elizabeth Batain. Kaisa raw ng mga naulila ni Credo, Batain at Ordinaryo ang DFA sa pagluluksa. We only have one message today, and that is to each of the 3 families. We would like to offer our deepest sympathy for the loss that they will be enduring today. Matapos isagawa ang lethal injection, agad dinala sa punerarya ang bangkay ng tatlong binitay. Si Ramon Credo agad na pinakremate ng kanyang pamilya, habang mga labi ni Batain at Ordinaryo ay iuwi sa bansa sa susunod na linggo. Naninindigan ng DFA na ginawa nila ang lahat ng makakaya para mailigtas ang tatlo.
Ang Malacanang nagpaabot na rin ng pakikidalamhati sa pamilya ng tatlong binitay. Sa statement na binasa ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, sinabi niyang nakikisimpatya ang buong bansa sa sinapit ng tatlo nating kababayan. Titingnan pa raw ng palasyo ang posibilidad ng pagbibigay ng scholarship sa mga naiwang anak ng mga binitay. Maging matatag po kayo. Naiintindihan po namin yung inyong pinagdadaanan at naiintindihan po natin yung dalamhati ng isang na mawalan po ng isang mahal sa buhay, lalo na po doon po sa pinagdadaanan ng tatlo. Titignan po natin yung pwede pa pong assistance na pwede nating i-render. I think by way of scholarship, yung tinutumbok mo, titignan po natin kung ano po yung ating magagawa. Certainly, meron naman po tayong funds for that. Nagpalabas na rin ng pahayag ang Malacanang sa sinapit ng tatlo nating mga kababayan sa China. Our government had taken every available opportunity to appeal to the authorities of China for clemency in their cases, to which the Chinese government responded with the postponement of the execution. In the end, however, the sentence was imposed. Steve Dailisan, GMA News. Bumuhos ang luha at simpatya para kina Sally, Ramon at Elizabeth. Pero wala na sigurong mas papait pa sa pinagdaraanan at nadarama ngayon ng kanilang mga kaanak. May report si Tina Panganiban Perez. Sige lang, madam. Sige lang. 10:51 ng umaga nang matanggap ni Sol Ordinario Delfinado ang text mula sa bunso nilang kapatid na si Maylene na nasa China. Tapos na raw ang promulgation sa kaso at nahalikan at nayakap pa raw nila si Sally sa huling pagkakataon bago siya dinala ng mga otoridad ng China. Bandang tanghali, ibinalitang wala na si Sally. Humihingi ang pamilya ng kaunting oras para magdamayan at magdalamhati. Hindi pa rin nakakalabas ng bahay ang kapatid ni Sally na si Sol dahil inatake raw ito ng hika. Maya-maya tila nang hihina pa si Sol nang lumabas ng bahay para magbigay ng pahayag. Ilang beses siyang uminom ng tubig at lumanghap ng gamot. Halata ang galit at hinanakit sa kanyang boses, hindi sa kanyang ate, kundi sa gobyerno ng Pilipinas sa China. Isa na ang DFA. Isa na rin ang gobyerno natin. Anong ginawa ng mga taong taga-China? Napakasakit sa amin ng ate ko. Ganun na lang kadali. Ganun na lang kadali na kinitil nila yung buhay niya. Mahirap lang kami. Kasi kung talagang gawain ng ate ko yun, sana isa sa pamilya namin may umasenso na. Tao ang kapatid ko, hindi siya hayop. Sana man lang pinakinggan nila yung mga apela natin. Wala akong hinanakit sa ate ko kailanman. Kasi nga, hindi naman niya talaga totaling alam na droga yon. Pagkatapos niyang malamang wala na si Sally, ipinaabot naman niya ang balita sa pamilya ng kanyang ate. Napakasaklap daw nito, lalo pat gagraduate ang anak ni Sally ng salutatorian. Yan ang regalo ng gobyerno sa pamangkin ko at anak ng ate ko. Regalo nila, bangkay ng kapatid ko, bangkay ng ina niya. Wala raw ibang pinangarap si Sally na hindi nakapagtapos ng kolehiyo, kundi ang makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Yung nagpapalakas ng loob naming pamilya na yung ate ko, ganun naman ang nangyari sa kanya. Ano pa? Ano pang mangyayari sa amin? Bata pa yung mga anak niya. Magtutulong-tulong na lamang daw silang magkakapatid para itaguyod ang mga anak ni Sally. Sana raw sa pagkakataong ito, makatulong sa kanilang gobyerno para mabayaran ang bahay sa probinsya na pinangarap ni Salling tira ng kanyang mga anak. Natunton din ng GMA News sa mga kaanak ni Sally Ordinario Villanueva sa Pangasinan. Gustuhin man daw nilang masilayan si Sally sa huling pagkakataon, di na maaari. Samantalang pamilya Batay naman, binasag ng kanilang pananahimik. Humarap sa GMA News ang biyenan ni Elizabeth sa unang pagkakataon. Gusto ko makita siyang buo. Ayaw ko nang susunugin kasi sa tagal ng kanyang pagkawala sa aming pamilya, ngayon ko lang siya makikita. Isa raw mabuting ina si Elizabeth ayon sa kanyang hipag, kaya hindi raw nila sukat akalaing mabibitay siya sa China dahil sa umano'y pagiging drug mule. Sa mga kababayan ko po, napakadali pong humusga. Napakadali po. Di po ba mas maganda ipagdasal natin ng tao kesa husgahan natin siya agad?
Mahigpit daw ang bilin ni Elizabeth noon para sa kanyang privacy. Ito raw ang dahilan kung bakit sila nanatiling tahimik sa harap ng hirap na kanilang pinagdaraanan. Ang misis naman ni Ramon Credo, bagaman alam ang malalim na pagkakasangkot ng asawa sa operasyon ng droga sa China, di pa rin napigil ang pagbuhos ng emosyon nang malaman ang sinapit ng asawa. Maya-maya lang umalalay na ang mga tauhan ng Philippine National Red Cross. Agad kinuna ng blood pressure si Mrs. Credo at minasahe ang kamay at talampakan. At nang mahimasmasan, nagpasalamat siya sa lahat ng tumulong at nagdasal para sa kanilang pamilya. Sana po sa pag-uwi niya dito, mapagbigyan naman po kami para makasama po namin siya ng anak ko sa aming pagluluksa. Natuldukan man ang kapalaran ni Credo, Ordinaryo at Batain, tila matatagalan pa ang paghilom ng sakit para sa kanilang mga naulila. Tina Panganiban Perez, GMA News. Nakatakdang umuwi ngayong gabi mula sa China ang kaanak ni Ramon Credo at Sally Ordinario Villanueva. Dalawa sa tatlong OFW na pinatawan ng parusang kamatayan sa China kanina. March 27 nung pumunta ng China ang mga kaanak ni Credo at Villanueva matapos kumpirmahin ng gobyerno ng China na itutuloy ang pagpataw ng parusang kamatayan sa kanila. Live mula sa NAIA sa Pasay, may report si Lay Alvis. Lay? Jessica, ngayong gabi nga uuwi sa bansa ang mga kaanak ni Sally Villanueva at Ramon Credo, ang dalawa sa tatlong Pilipinong binitay sa China. Hindi na nagtagal pa sa Xiamen, China ang mga kaanak ni Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo. Pasado alas 10 ngayong gabi, nakatakdang lumapag dito sa NAIA Terminal 1 ang China Southern Airlines Flight CZ377 mula Xiamen. Lula nito ang ama, ina at kapatid ni Villanueva at dalawang kaanak ni Credo. Bukas naman ang dating ng kaanak ni Elizabeth Batain mula sa Shenzhen. Ayon sa Department of Foreign Affairs, hiniling ng mga pamilya ni Villanueva, Credo at Batain na bigyan sila ng privacy pagdating nila sa airport. Kaya ang Media Affairs Office ng NAIA hindi na nag-issue ng mga pass sa media, bagay na naiintindihan naman natin. Mga taga-Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng DFA ang susundo sa mga kaanak ng mga binitay na Pilipino. Ang DFA din ng punong abala sa pag-uwi sa labi ni Ordinaryo at Batain. Isang linggo mahigit daw ang hihintayin bago may uwi ang kanilang labi ayon kay DFA spokesperson Ed Malaya. Ang labi naman ni Credo na cremate na alinsunod sa hiling ng pamilya. Samantala ilang oras matapos bitayin ang tatlong Pilipino kanina, nagkilos protesta ang mga militanteng grupong Bayan, Anak Pawis, Gabriela, Kadamay at Migrante. Hindi lang ito issue ng drug trafficking. Issue talaga ito ng kahirapan dahil marami sa ating mga kababayan na pupwersang mga ibang bansa, maghanap ng trabaho, kahit na mapanganib at kahit na vulnerable sila para lang buhayin ang kanilang mga pamilya. Inosente man o hindi, anuman ang naging akusasyon laban sa kanila, ang kailangan tignan natin dito, ano ba yung mga kondisyon na nagtutulak sa kanila para pasukin yung mapanganib na sitwasyon, kahit na mga ulugan to na may panganib sa kanilang buhay. Siyempre yung ilan sa kanila, obviously na pagsamantalahan, nagamit, niloko ng mga employer nila at mga recruiter nila, dapat yung mga taong yun panagutin din sa kanilang ginawang kasalanan. Hindi raw sila kontento sa mga pagsisikap ng gobyerno para iligtas sina Villanueva, Credo at Batain. Naging malaking issue lang ito para sa gobyerno ng Pilipinas nung malapit na yung nakatakdang pagbitay. At kung ganyan din ang magiging reaksyon sa iba pang mga OFW sa death row, talagang kawawa yung mga kababayan natin. Of course, we commend people like Vice President Binay na ginawa ang lahat para iligtas yung ating mga kababayan. Pero higit pa doon sana yung gagawin ng DFA at iba pang mga opisyales dun pa sa mga natitirang OFW sa death row. Sa tala ng migrante, may 122 na mga Pilipinong nasa death row sa ibang bansa. Karamihan ay sa Middle East, Malaysia at China. Jessica, kahit na-cremate na ang labi ni Ramon Credo, ayon sa DFA, ay hindi pa rin agad daw ito may uwi ng kanyang mga kaanak ngayong gabi. Jessica? So, Lay, ano ang expected time of arrival ng pamilya Ordinario at Credo? Yes, Jessica, ang expected time of arrival ay 9:55. Lulan sila ng China Southern Airlines mula sa Xiamen, China. Ano daw ang mangyayari pagdating nila? Diretso na sa kanilang mga tahanan o meron bang
debriefing na gagawin ng ating mga opisyal kasi they went through traumatic experience, no? At kailangan i-debrief sila of all the stress na naramdaman nila habang sila ay nasa China at nakausap sa kahuli-huliang sandali itong kanilang mga mahal sa buhay. Yes, Jessica, expected ngayon. Sa katunayan, ang susundo sa kanila ngayon ay mga tauhan ng mga DFA din, partikular ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, pero susunduin din sila ng kanilang mga kaanak. Maraming salamat, Lay Alvis.